Based on the monitoring by the Department of Agriculture, the retail price of tomatoes in Metro Manila markets reached 350 pesos per kilo, an increase of 80 pesos compared to 270 pesos per kilo a week ago. To give us the latest updates, we have mobile journalist Francis Orcio. Francis, good morning. Hey, Francis. Good morning, Angela, Angelo. O yan, Francis, pinag-uusapan namin kanina dito about tomato. farms and fishes. Ngayon, tomato. Nasaan palengke ka ngayon at kamusta na ang presyo dyan ng tomato? Yes, Angela, compared sa, nandito ako ngayon sa Balintawak Market sa Quezon City, and kung ikukumpara natin yung presyo ng kamatis to other markets across the Metro Manila, kahit pa paano medyo mababa dito. Pero kung ikukumpara natin nung presyo ng kamatis noong kasagsagan ng Pasko, bahagyang mas mataas. Sa ngayon kasi, yung per kilo ng kamatis dito sa Balintawak Market ay nasa 200 to 250 per kilo compared noong kasagsagan ng Pasko at bagong taon, nasa below 200 lang yan. So ngayon talagang ramdam yung pagtaas ng presyo ng kamatis dito sa Balintawak Market, Angela. Hey Francis, so in other words, kung mga kababayan natin nanonood, kung gusto nila bumili ng cheaper tomatoes, Balintawak Market is the place to go. Ang tanong dyan, bakit mas mura sa Balintawak compared sa ibang markets? Is there a different way na they receive tomatoes via delivery? Yes, Angelo, kasi ito malaking bagsakan itong Balintawak Market pagdating sa mga wet and dry products dito sa palengke. So talagang dito yung puntahan ng malaking mga halimbawa yung mga pwestuhan din sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dito pumupunta para bumili ng mas murang mga produkto ng gulay at prutas dito sa Balintawak Market. So alam natin na talaga malaking bagsakan ng mga prutas at gulay, kaya mas mura dito, Angelo. Totoo, madaling araw pa lang dyan na talaga puntahan ng mga ibang mga maliliit, di ba, yung mga nagtitinda ng gulay para kumuha ng supply dyan. Pero Francis, nakausap mo ba yung mga nagtitinda dyan? Would you know kung ano daw yung dahilan? Bakit medyo mataas ngayon yung presyo ng mga kamatis? Kasi few months back, may mga balita naman tayo na halos, di ba, ipamigay na ng mga magsasaka natin ng kamatis, yung mga kamatis nila sa lugar nila, particularly in Baguio, in Pangasinan. Francis? Yes, Angela, nakausap na natin yung ibang mga tindera dito, yung ibang mga market vendors, kung ano yung dahilan bakit yung presyo ng kamatis ay mataas pa rin. Sabi nila, nananatili kasing mababa yung supply ngayon dahil nga doon sa mataas na demand noong katatapos lang na holiday season. Kasi alam natin yung kamatis, isa sa mga pangunahing rekado sa pagluluto. So naging mataas yung demand niya nitong Pasko at bagong taon. And ngayon nga, dahil bumaba yung supply, wala silang choice kundi taasan yung presyo dahil nga nakikita nila na sa ngayon talagang tuloy-tuloy pa yung pagbaba ng supply nito dito sa palengke. Pero sabi naman ng Department of Agriculture, asahan natin na siguro sa mga susunod na linggo sa pagdating muli ng mga bagong supply ng kamatis ay posibleng mas bumaba pa yung presyo niyan sa mga susunod na araw at linggo. Angela. Yun ang inaantay natin, yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Particularly itong OA na presyo ng tomatoes. Pero Francis, apektado na rin ba yung benta ng mga vendors dyan dahil nga medyo mataas ang presyo? Yes, Angela, actually may mga nakausap din tayo dito mga mamimili at iniinda nga nila yung taas ng presyo ng mga produktong gulay dito sa palengke. Kasi bukod sa kamatis, meron pang matataas. So talagang nararamdaman ng mga tindera or mga market vendors dito yung kakaunting ibinibili ng mga mamimili sa kanilang mga benta. Kaya yung iba naman naaabutan natin kasi pwedeng yung diskarte din ng iba, makahanap sila ng mas murang presyo ng kamatis dito kasi may mga ilang pwesto na may ilan na nakikita tayong medyo nabubulok na. So yun, mas mababa na yung presyo kasi palumana yung itsura ng kamatis. So yun yung mga medyo mas mabababa. So kung titingnan natin, sila talaga ramdam nila yung kakaunting bumibili ng kanilang mga produkto. Kaya may mga nakikita tayong medyo nabubulokan ng kamatis dito, Angela. Oo, nako. Francis, bukod sa kamatis, ano pa yung mga maaaring makita natin produkto dyan na medyo mataas yung presyo ngayon buwan na to? Yes, Angela, actually marami pang mga produkto dito sa Balintawak Market yung tumaas yung presyo. Halimbawa na lang din yung presyo ng ampalaya, repolyo, pechay Baguio. Yung mga presyo niya naglalaro sa 60 to 120 pesos. Kung noon nakikita natin yung price difference niya nasa 20 to 30 pesos yung pura ng halaga presyo niya nung Pasko at bagong taon at ngayon mataas nga yan. So yung sibuyas din, local onion nasa 130 to 140 pesos. Yung white onion nasa 70 to 120 pesos.
Yung garlic naman na imported, nasa ano yan, 120 to 200 pesos. Depende rin yan sa quality at laki ng sibuyas. Yung ginger o luya, nasa 200 pesos kada kilo. And yung iba naman, Angela, na medyo mas bumaba yung presyo din, tulad ng sile, na nakita natin na noong kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, nasa hanggang 1,000 or 1,000 kada kilo yan. Ngayon, umaabot na yan sa 200 to 300 pesos kada kilo. Wow. Bukod dyan, marami ding bumaba pa. Yung bell pepper na noon, nasa 700 to 900 pesos. Ngayon daw, nasa 350 to 500 pesos na. Yung Baguio beans na dating nasa 160 to 200, nasa 70 to 100 pesos na lang ngayon. At yung cauliflower naman, na nasa 200 per kilo before, na ngayon nasa 70 to 100 pesos, Angela. Grabe. Alright. Sige. Oo. Nako, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Francis Orsio. Live dyan sa Balintawak Market. Balintawak Market. Uy, dahil sa report ni Francis, labas niyo yung ballpen at paper. May bibigay ako very quick. Ay, ano yan? Sige, ready na ako. Murang recipe po para sa chop suey based sa presyo, ha? Ano? Okay. Joke ba yun? Pepper, salt, oil, tsaka sibuyas. Yun po ang bagong chop suey. Napakamura. Wala na kasi. Nag-adjust tayo sa inflation. Simpleng-simple yan. Ginisang sibuyas.